Para po sa devotion natin, sino ba si Satanas? Saan ba siya nagmula? Now, may mga ilang theory po sa Biblia patungkol sa pinagmulan ni Satan. Una, syempre, kailangan nating establish na walang kahit anong bagay o sino man dito sa mundo na hindi galing sa Diyos. Sa makatuwid, maging si Satanas, galing siya sa Diyos. Now, hindi po si Satanas galing sa Diyos na masama na siya. Nagsimula po siya ng mabuti. Hindi siya nilikha ng Diyos na masama. Nilikha siya ng Diyos na mabuti. Ang problema, nagrebelde siya sa Diyos. Now, basahin po muna natin sa Colossians chapter 1 verse 16. Sabi po dito, for in Jesus, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities. All things have been created through Him and for Him. So sabi po rito, all, walang exemption. Lahat galing sa Diyos. Kahit yung mga visible and invisible, thrones or powers or rulers or authorities, kasama po si Satan dyan. Now, of course, si Satan hindi pa masama. No, nung nilikha ng Panginoon, siya po ay mabuti. Masasabi po natin na si Satan ay isa sa mga angelic beings, isa sa makapangyarihang anghel, or pwede nating sabihing seraph, or parte siya ng class na yung seraphim. Siya po yung tinatawag na ancient serpent sa Genesis chapter 3 at Revelation chapter 12. Pwede niyo pong bisitahin yung devotion natin patungkol dito kung hindi niyo pa po napapanood, no? So, basahin ko lang po muna yung Revelation chapter 12 verse 9. The great dragon was hurled down, that ancient serpent called the devil or Satan. So si Satan, tinatawag na devil, tinatawag din siyang ancient serpent, at tinatawag din siyang great dragon. Ano ba yung kadahilanan? Bakit ba siya naging masama? No? So ngayon alam natin na lahat ng bagay at lahat ng mga beings, angelic and human beings, lahat ay galing sa Diyos. Now, ang tanong, paano naging masama si Satanas? Ano nangyari? Now, meron pong dalawang verses dito. Ang halimbawa po ay Isaiah 14:12-15. Pwede niyo pong isulat to, no? Isaiah 14:12-15. Tsaka po Ezekiel chapter 28 verse 12-17. Nababasahin ko lang po yung isang verse from Isaiah. Sabi po rito, how you have fallen from heaven, morning star, son of the dawn. You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations. Sabi po sa verse 13, you said in your heart, ito yung sinasabi mo sa puso mo, no? I will ascend to the heavens, I will raise my throne above the stars of God, I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of Mount Zaphon. I will ascend above the tops of the clouds, I will make myself like the Most High, but you are brought down to the realm of the dead, to the depths of the pit. Now, ito pong Isaiah, primarily ito po ay patungkol sa hari ng Babylon. Yung hari po kasi ng Babylon, talagang mapagmataas. Halimbawa po yan si Nebuchadnezzar. Talaga ang taas-taas ng tingin niya sa sarili niya, piling niya siya yung Diyos. Now, bagamat ito ay patungkol sa hari ng Babylon, sinasabi ng ilang mga Bible scholars, there must be more than that, no? Sabi nila, hindi lang ito basta sa hari ng Babylon. Patungkol din ito sa kapangyarihan na humahawak sa mga hari ng Babylon. At yun ay walang iba kundi si Satan. So, kumbaga, extended application. Sabi po dito sa Ezekiel chapter 28 verse 12-17, ito naman po ay patungkol sa King of Tyre. Ibig sabihin po, mga pagan, mga pagano, mga hindi kumikilala sa tunay na Diyos. So itong King of Tyre, hari ng Tiro, sabi dito, Son of man, take up a lament concerning the King of Tyre and say to him, this is what the sovereign Lord says. You were the seal of perfection. So para bang hindi lang siya basta poetry na patungkol sa King of Tyre. Sabi ng ilang mga Bible scholars, mas malalim pa siya eh.
Ito ay patungkol sa kapangyarihan na humahawak doon sa King of Tyre. At yun ay walang iba kundi si Satanas. So ang interpretation nila dito ay kumbaga typological. Hindi lang ito basta sa patungkol sa hari ng Tiro, kundi patungkol kay Satanas. Sabi dito, you were the seal of perfection. So si Satan or yung King of Tyre, talagang nasa perfection na, so to speak. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, full of wisdom and perfect in beauty. You were in Eden, the garden of God. Ito po yung itong language na ito yung dahilan kung bakit yung iba nagko-conclude na talagang typologically patungkol to kay Satanas Kasi sabi, nandun ka sa ikaw ay nasa Eden, na halamanan ng Diyos. So ibinabalik doon sa Genesis chapter 3. Every precious stone adorn you, carnelian, chrysolite, and emerald, topaz, onyx, and jasper. Lapis, lazuli, turquoise, and beryl. Your settings and mountains were made of gold. On the day you were created, they were prepared. You were anointed as guardian cherub. So I ordain you. You were on the holy mount of God. You walk among the fiery stones. You were blameless in your ways. From the day you were created till wickedness was found in you. Through your widespread trade, you were filled with violence, and you sinned. So I drove you in disgrace from the mount of God, and I expelled you, guardian cherub, from among the fiery stones. Your heart became proud on account of your beauty, and you corrupted your wisdom because of your splendor. So I threw you to the earth. I made a spectacle of you before kings. So meron siyang tema na patungkol kay Satanas. Now, para sa akin, hindi naman siya ganun ka-conclusive, pero possible na yung tema nito patungkol talaga kay Satan. So, in conclusion, yung detalye patungkol kay Satan, as far as the Bible is concerned, hindi ganun karami. No? Hindi natin, I believe, yun lang talagang reveal sa atin ng Diyos, na Satan is a created being. Nilikha ng Diyos si Satanas na mabuti, at si Satanas naging proud, naging mayabang, naging hambog. Gusto niya maging katulad ng Diyos at siya ay ibinigsak ng Diyos. Siya ay naging rebelding angelic being. So, dito po sa devotion natin, binigyan po natin ng pansin, Satan is the serpent of old. Satan is the accuser of believers. And Satan is the deceiver of humanity. And later on po sa ating pag-aaral, makikita po natin pati yung mga demons, no? Sino sila, ano yung role nila, ano yung ginagawa nila, ano yung purpose nila, at paano sila nagko-coordinate para sirain yung magandang purpose ng Diyos. At the same time, makikita rin natin na yung purpose ng Diyos laging nagwawagi. Yung plano ng Diyos laging nagwawagi at walang magagawa si Satanas laban sa pinagdesisyonan ng Diyos. So, dito po sa devotion natin ito, I hope nagkaroon po tayo ng idea patungkol kay Satan at ano yung kanyang pinagmulan. Definitely, created being, nilikha ng Diyos, pero nagrebelde laban sa Diyos at siya po yung kaaway ng mga mananampalataya. So sa mga susunod nating devotions, tingnan po natin yung iba pang mga characters sa Bible. At ang goal po natin this year ay maunawaan yung mga Bible characters sa buong Biblia para po magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan patungkol sa Bible. So pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.